Can I recognize now? Vice Chairman Danny Domingo from Bulacan. You are recognized. Thank you po. Thank you, Mr. Chair. May I be allowed to propound some questions to the Honorable Rica Torres of Punla? Proceed, Mr. Vice Chair. Proceed, please. Narinig ko po kanina yung inyong mga concerns. At narinig ko po at nabasa ko po yung message ng ating Honorable Romualdo. Ang tingin ko po ay yung mga daing ninyo hinggil doon sa pangkasalukuyang problema ng mga katutubo are the very same concerns and interest of our Honorable Romualdo. Tanong ko la po, from your own honest assessment, on a scale of 10, ano po ang evaluation ninyo tungkol sa current performance ng NCIP? Gaano po sila ka-responsive? Gaano po sila ka-epektibo pagdating na po roon sa pagtupad nila sa mandato ng batas na bigyan kayo ng proteksyon, bigyan ng pagkakataon ang mga katutubo na makuha nila yung mga karapatan na ibinibigay ng pangkasalukuyang batas? Can you respond? Salamat po. Rica, please. Salamat po sa inyong tanong. So, 1 to 10 po yung rate ng NCIP. So, siguro bawasan ko lang ng 2 po. 8 po. Yes po. Pero medyo mataas na po. Kanya ko po, okay po, thank you po. Kanya ko po ito itinanong, gusto po malaman ng inyong abang lingkod at ng committee. Yung po bang, kung yung proposed law, the pending bill, ito po ba ay refleksyon o manifestasyon ng frustration hinggil sa performance ng NCIP o dahil na hindi na ipatutupad ng mas epektibo yung espiritu at mandato ng batas? Kasi po kanina narinig ko po sa inyo na marami po kayong mga karaingan. At apparently, it's obvious na yung pong mga karaingan ninyo ay yun din ng mga, yun ang kagustuhan ng batas, yung pending bill na matugunan. Ang question po ngayon ay, papalitan ba yung mga institusyon? Ibibigay ba sa ibang ahensya yung mga kapangyarihan na binibigay ng current law upang matugunan yung mga suliranin ng mga pinag-uusapan po natin? For instance, yung pong overlapping claims. Doon po ba sa overlapping claims na yun, yung po ba'y, ang ibig sabihin po ba'y may mga titulo na ibinibigay ang NCIP na ang coverage ay mga lupa rin na kinilala at ang titulo ay ibinigay naman ng ibang ahensya tulad ng DNR? Meron po bang ganoong kaso ayon sa inyong pagsusuri at ayon sa inyong karanasan? Ayon po sa aming karanasan sa PURAC ay wala, na-award naman po yung aming
CADTI 123 at sa ngayon po yung nakompleto na po at saka yung ano lang po, yung problema lang po namin ngayon ay yung may nag-claim. Pero nasa ano naman po kasi, nasa batas naman po, Section 56, kung sino ang nauna kinikilala po. Mr. Chairman, at this point in time, hindi ko po ma-visualize kung gaano kalaki yung problema na kanina po ay binanggit ng ating kagalang-galang Rica Torres at yung problemang gustong solusyonan nung panukalang batas. Sapagkat sa mga manifestasyon po ng mga resource speakers, lumalabas na mabuti ang batas. At yung ahensyang binigyan ng kapangyarihan ng batas ay tamang ahensya. So, ala po akong nakikitang conflict pagdating doon sa intensyon ng panukala. Ang panukala po ay ibigay yung mga karapatan at proteksyonan ang mga katutubo pagdating na puro sa mga karapatan na kailangang makuha nila sa current law. Ang pagkakaiba lamang ay yung kapangyarihan ay ililipat at ibibigay sa ibang ahensya. So, yun po ang gusto kong maintindihan sapagkat at the end of the day, baka po kailangan lamang na pagsamahin yung mga panukala at obserbasyon para mapalakas ang batas o maitama po natin yung kakulangan ng pagpapatupad ng batas o kahinaan ng pagpapatupad ng kasalukuyang opisyalis ng NCIP. Yun po ay sa mga talakayan po natin ay hindi po maliwanag kung ano bang tunay na kalalagayan, kung anong napakalaking problema na hahantong sa paglilipat ng mga kapangyarihan na pinagkakaloob ng pangkaraniwang batas. Honorable Vice Chair, can we recognize Kung Antonio Aboso to response?